Kaya malabo po yung mga pinagdadaldal ni Toby Chanco na nakaladkad, mga kababayan, ni Martin Romualdez pababa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang totoo niyan, nang mawala si Martin Romualdez, nag-resign po si Martin Romualdez para bigyan ng daan ang flood control investigation. Doon nagsimula, mga kababayan, na bumaba yung ratings din ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nawala po, na-topic na natin ito, nawala yung institutional stabilizer sa Congress. Sino yon? Si Martin Romualdez. Yung institutional stabilizer ng administrasyon. Mula nang mapalitan, mga kababayan, si Martin Romualdez bilang political operator, pinalitan ni Toby Chanco na isang Trojan horse pala. Hello po mga kababayan. Sige naman pa-interview ni Nabotas Representative Toby Chanco. Na-interview po ng Billionaire News Channel kahapon. Ang sabi ni Toby Chanco, ang nagpabagsak daw ng ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos, trust ratings niya, si Martin Romualdez. Yan Chanco, Martin Romualdez hit Marcos ratings before midterms. Ayon sa kanya, itong si Martin Romualdez negatively affected President Marcos ratings even before the midterm elections. Nagugas kamay siya. Talagang lahat sinisisi ni Toby Chanco kay Martin Romualdez. Halata po. Chanco added that the President was aware of this impact prior to the filing of Duterte arrest case. Yan sabi niya sa interview, mga kababayan, ni dating Executive Secretary Edwin Lasierda. Sabi ni Toby Chanco, nung palang eleksyon, di ba siyempre, eleksyon yun, mapapasorbi kami so often, ang nakaka-apekto talaga sa ratings niya noon is Martin. Sabi ni Lasierda, even then, I thought it was because of Duterte's arrest. Si Martin, sabi ni Toby, prior to the Duterte arrest, kasi October ang filing. October pa lang, magpapasurvey na kami. Iba na yung Duterte arrest, iba na yung Duterte arrest, pero doon pa lang makikita na nagpapababa sa rating niya was si Martin. Sabi ni Lasierda, and the President knew about that. Sagot ni Toby Chanco, yes. Di niya, Mr. Maravillas, masabi mo sa sinabi ni Toby Chanco? Palabo po, iba ang result ng survey. Anong survey sinasabi ni Toby Chanco? Na napakalinaw, mataas ang ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang si Martin Romualdez active bilang Speaker of the House, supporting the agenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Talo pa nga si Sara Duterte. Ito, trust rating of top government officials. Tangere, 2024, October. Yan po, napakalinaw. Ang trust ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 59.3%. Ilan si Sara? 56.0%. Talo pa ni Martin Romualdez. Ang trust rating ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House, 57.0%. Medyo mataas pa noon ang trust rating ni Chis Escudero. Nasa 61% pa yung Senado. Pero Sosera, bagsak, 56%. Talo pa ni Martin Romualdez. At mataas din yung ratings, trust ratings ng ating Pangulong Bongbong. Diba, malinaw na mali yung pinagsasabi ni Toby Chanco? Ito, report ng News 5. Approval and trust ratings, top national government officials, September 2024. Okta naman po ito. Yung trust rating, yung approval ratings at trust ratings ng ating Pangulo, 66. Trust rating, 69. Ilan si Sara? 52 lang. Yung approval ratings. Yung trust ratings niya, 57. Whereas si Martin Romualdez, nasa 65 yung approval rating,
Nasa 67 yung trust ratings. So lamang sa trust rating si Martin ng 10 points laban kay Sara Duterte. At yung ating Pangulo, lamang ng 14 points sa approval ratings kay Sara. At sa trust ratings, lamang ng 12 points kay Sara Duterte, yung ating Pangulong Bongbong. O, di ba? Kaya itong si Toby Chanco, lahat baliktad yung pinagsasabi. Di ba po malinaw? O, ito pa. 2025 na to. July 2025. Trust rating ng ating Pangulong Bongbong, 64%. Si Sara, 54%. Si Martin, 57%. Si Chis Escudero, 51%. Tinalo na ni Martin Romualdez, si Chis Escudero, tapos si Sara Duterte. Malabo po yung mga pinagdadaldal ni Toby Chanco na nakaladkad, mga kababayan, ni Martin Romualdez, pababa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang totoo niyan, nang mawala si Martin Romualdez, nag-resign po si Martin Romualdez para bigyan ng daan ang flood control investigation. Doon nagsimula, mga kababayan, na bumaba yung ratings din ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nawala po, na-topic na natin ito, nawala yung institutional stabilizer sa Congress. Sino yon? Si Martin Romualdez. Yung institutional stabilizer ng administrasyon. Mula nang mapalitan, mga kababayan, si Martin Romualdez bilang political operator, pinalitan ni Toby Chanco na isang Trojan horse pala. Bumagsak po pati yung alyansa, apektuhan. Yung sobrang tiwala ng ating Pangulong Bongbong kay Toby Chanco, naging strategic blind spot po siya. Si Toby Chanco ang taong nagpahina sa mensahe ng ating Pangulo. Kasi po, sa communications perspective, ito po yung pinaka-critical. Si Toby Chanco, very vocal siya until today laban kay Martin Romualdez at buong Kongreso. So nagka-apekto po, sa totoo lang, nagka-apekto sa ratings ng ating Pangulo yung kagagawan po ni Toby Chanco. Nagkaroon ng perception na yung mga supporters ng ating Pangulo nag-aaway-away at hindi na makontrol ng ating Pangulo. You see, sino yung may gawa nyon? Si Toby Chanco. Kasi inaambisyonan niya yung posisyon ni Martin Romualdez. Gusto niyang makuha. Ngayon, nag-ugas kamay siya at pilit niyang tinuturo until today, mga kababayan, na si Martin Romualdez ang dahilan kung bakit bumagsak ang ratings ng ating Pangulo. Baliktad po, kayo ang naging dahilan. Nang si Martin po, Speaker of the House, mataas ang ratings ng ating Pangulo. Pati si Martin mataas yung ratings. Bakit? Solido po yung legislative support sa ating Pangulo ng Congress. So bakit po bumagsak yung ratings ng ating Pangulo? Hindi ito dahil pumalpak yung ating Pangulo. Ito'y dahil po nawala yung political buffer ni dating Speaker Martin Romualdez. Napalitan ng isang operator na very divisive ang messaging po. So nawalan po ng coherence yung presidential narrative. Ang may kasalanan yan si Toby Chanco. Kasi po, nangyari sa mata ng tao, ang Pangulo mukhang isolated, napapaligiran po ng mga maling payo, mukhang may lamat yung sariling hanay. Kasi nag-aaway-away yung mga supporters niya. Actually, hindi man po nang-aaway si Martin. Inaaway ni Toby Chanco si Martin. Di ba po? Ano naman po ninyo, nasa politika, ang perception nagiging reality. Kaya po, yung nangyari, nang mawala si Martin Romualdez, sa sentro ng galaw, humina din yung boses ng ating Pangulo. Yun ang in-exploit mga kababayan ng kampo ng Duterte na lumalabas ngayon, kampi mga kababayan si Toby Chanco. In fact, sa latest na balita po, tungkol sa impeachment, tulad ng dati, hindi niya isa-support, tulad ng dati, ang impeachment laban kay Sara. Alam na. Di ba po? So yun, mga kababayan, malinaw na ang kulay. Di ba po? Sabagay, matagal na alam yung kulay ni Toby Chanco. Nalantad na po ng tuluyan. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.